Annyeong! Hi mga kabase! So, what's up? What's up? What's up? Ang gulo. So, nandito kami sa isang resort. So, mamaya makikita nyo na ibablog ko yung ate ko. Yung panganay kong ate. Kasi actually, bihira siya lumabas sa mga vlog ko, guys. So, ito yung first time na makikita nyo siya sa vlog ko. And first time din na may mga malalaman akong answers sa mga question I never asked my sister before. So, panganay to, hindi to si Ate Kay na interview ko na. So, it's been a year, guys, na ngayon nyo lang ulit ako nakita nag-vlog. At napakasaya ko dahil bumabalik ang aking eagerness na mag-vlog ulit. So, guys, hope na ma-enjoy nyo mamaya. Bye! Bye muna! Hi, guys! So, nandito kami sa isang resort kung saan sinelebrate namin ang birthday ng anak ng ate ko. And dahil nagawa ko na siya kay Ate Kay, so it's much better naman na gawin ko rin siya sa panganay naming kapatid. Mukha ba siyang panganay? And papakilala ko po sa inyo ang aming panganay na kapatid, Christy. Hello! Atong Lopez. Atong sa energy. So ito ate, yung mga tinanong ko kay Ate Kay na never ko talaga natatanong sa kanya. Sa'yo tatanungin ko rin. Bakit siya. never mo natanong sa kanya? Kasi para siyang malalim na hindi naman dapat pag-usapan. So ito yung pagkakataon na gusto ko lang malaman. Yung parang mga inner question ko na hindi ko talaga natatanong. So gusto ko siyang itanong. Sa akin? Yes! Bakit kay hindi? Natanong ko na siya. Na-vlog ko na yun. So ikaw naman. Bakit hindi mo na, hindi. I mean, hindi mo man tatanong sa kanya yung mas itatanong mo sa akin ngayon. Yung mga natanong ko sa kanya, itatanong ko rin sa'yo. Oh, so napakadami pala no? Hindi naman, mga 10 question lang to. So, napaka-reklamador po ng aming ate. So, ate, first question. Kapag artista ako. First question. Nung bata tayo, naramdaman mo ba na may favorite si na mama at papa? Wala. Bakit? Hindi ako nag-ano ng gano'n. Iba kasi yung ugali ko kasi sa ugali yung dalawa. Sabi ko nga, ibang-iba ako sa inyong dalawa. Oo. Ibang. Hindi, totoo lang. Hindi ko na ay, paborito ni mama si Kay, paborito ni si Kay. Kasi magtatalino sila, di ba? Ako lang yung hindi Mukhang matalino. Oo, kasi sila honor. Ako hindi talaga ako nag-honor. Pero hindi ko talaga nag-feel na yun. Okay. Next question. Bilang ikaw yung panganay, ano yung pinakamahirap na parte ng pagiging ate para sa'yo? Wala din. Ano ba? Guys, wala kayong matututunan sa atin. Hindi! Totoo, wala. Kasi hindi naman ako, parang hindi ko naging feeling na naging ate ako. Kasi, di ba nung nag-aaral, ate, turuan mo ko sa ganyan, di ba? Dapat kasi mas matanda ako. Pero hindi, kasi alam ko naman kaya niyo yung sarili niyo, hindi kayo tumakbo sa akin. Kahit nung nagkaroon ka ng anak, hindi ka tumakbo sa akin. Kahit nagkaroon ng love Oh my God, guys! Binibil niyo, wala na ako. Kahit na nagkaroon ng love life si Kay, ilang beses na broken hearted, hindi lumapit sa akin na ate, pahingi ako advice anong gagawin ko. Hindi, kahit hindi ko talaga na-feel na naging ate ako. Ay, oo. Doon sa part naman ng mga school days namin, Hindi talaga. independent talaga kaming tatlo. Kanya-kanyang gawa ng assignment. Kahit nga kami, hindi kami Kahit nagtatanong. matalino sila, hindi ako humingi ng tulong. Be, tulungan mo ako sa ganito, ganyan. Hindi talaga. Okay, galit ka. Hindi, nagpapaliwanag lang. Okay, next. Ano yung isang bagay na ginawa ko sa'yo noon na hanggang ngayon ay masama pa rin ang loob? O kaya naman may nagawa ako na hanggang ngayon natatawa ka pa din? Wala din. Kasi nga, di ba, hindi tayo nagsama-sama noon na katulad nila ni Arya, ni Marian na magkasama talaga sa araw-araw. Ako, pag-graduate ko ng high school, nag-Maynila agad ako, kaya hindi niyo ako kasama, di ba? Kahit nag-aral kayo ng college, hindi niyo ako kasama. Pero wala. Kahit Wala. yung mga ano pa tayo, bata-bata. Kahit nung nag-promise kayo sa akin, hindi kayo na pag-aaralin niyo ako pagkatapos Oh my God, niyo mag-aral. Hindi! Pagkatapos niyo mag-aral, sabi niyo sa akin, ate, ikaw naman mag-aral, di ba? Pero hindi sumama ang loob ko noon, kaya wala talaga. Wala talaga. Isa lang ang regret ko sa buhay. Oh, wala pa doon. Oo, alam ko. Eto, anong ugali ko nung bata tayo, ang akala mo ay mababago ko, pero dala-dala ko pa rin hanggang ngayon? Iyakin. O, hindi na ako iyakan na yun. Hindi. Ayun ang ano mo ngayon eh. Yung na, si ate! Si ate! Yun, ganun. Alam mo yun? Oo. Eh, siyempre, bunso. Sabi ni Papa sa'yo, bunso. So, sa tingin mo, dala ko pa rin siya talaga? Oo. Dala ko. Hindi ka pa nagiging mature. Okay. Sa tingin mo ba,
Naging mabuting kapatid ako sa'yo, base sa standards mo. Kasi sa standards, wala man ako standard. Di pagdating sa ano ba? Kunyari, naging kapatid. Naging mabuting kapatid ba? Mabuting kapatid ka naman. Oo. Kahit na naman hindi, mabuting kapatid naman kayo. Talaga ba? Oo, kahit Yung hindi totoo. nga. Hindi nga, mabuting kapatid naman kayo dalawa ni Hindi yun sabi mo sumakit yung ulo ko sa inyo dalawa. Hindi. Kasi siya po yung sumasakit Ako ang yung ulo. magpapasakit ang ulo sa ang inyo. ulo. Oo. Ako yung bunso, oh, the hell. Ano yung pinakamalaking misconception o maling akala ng mga tao tungkol sa'yo? Na ano, na masama ugali. Pero hindi masama ugali. Sino sabi? Marami nagsasabi masama, Ganun yung masama akong anak, ganyan. Kasi syempre sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay, sumasagot ako kay mama, lumalaban ako. Kaya inisip nila masama akong anak. Mostly, pag hindi Black sheep daw na. Oo, ganun. Pero ano, proud ako. Kasi hindi naman... proud ba? Hindi. Sa pagiging ganyan ng mga tao sa akin, hindi ako nakarating sa ganito. Hindi ako natutong tumapak sa mga paa ko. Natuto ako sa mga sinasabi ng tao sa akin. Okay? Eto, tungkol naman to sa mga naging pangarap mo. Ano yung pangarap mo na binitawan mo na? At bakit? Pangarap na Nung ano, Wala nag-aaral pa ka nung college. wala pa akong pangarap na binibitaw. Wala? Wala pa. I mean, yung pagiging bakers mo. Ano yun? Hindi ko pa binibitawan yun. Ay, hindi mo binibili. Hindi pa. So ngayon, wala talaga. Wala pa akong binibitawan. Oh. Ano boses mo? Wala pa akong binibitawan talaga. Ang mga ex ko lang binitawan ko. Pangwalo na. Ano yung pinakamahirap na desisyon na ginawa mo para sa pamilya na hindi namin nalaman? Ang bitawan si Erwin noon. Oh my God, talaga? Hirap na hirap ako noon. First love mo ba yun? Yes. First love ko yun. Pero na sa habang tumatagal naman, na okay na nagbitawan ko na siya. Yung nakamove on ka agad ako na, di ba dati pag pinaghiwalay kami ng mama noon, talaga nagre-rebelde ako. Lumulabas ako ng Maynila, hindi ako kumakain, nagkukulong ako sa kwarto ni Papa noon. Doon ako natutulog pag wala si Papa. Pero nung nabitawan ko naman na si Erwin, parang naging okay na yung lahat. Pero the greatest love ko yun. Oh, nice! And dahil about dyan, yung follow-up question ko, kung magkakaroon ka ng pagkakataong baguhin ang isang desisyon mo sa buhay mo, ano yun? Bago, ang pumunta ng abroad. Dapat hindi na lang ako nagpunta ng abroad. Hindi ka na lang umalis. Pero kung hindi ako nagpunta ng abroad, wala akong lima. Pero hindi ko naman pinagsisisihan ko na nagkaroon ako ng lima. Never ko pinagsisisihan. So kung babaguhin mo lang talaga, Oo. hindi ka na umalis. Hindi na ako. Bakit? Kasi hindi ko maalagaan si Vera. Wala ako na wala si Vera. Wala ako na wala si Vera. Yun ang pinaka-regret ko sa buhay. Na sana hindi na lang ako umalis kasi kung nandito ako, maalagaan si Kuya. Diba? Nandito ako, maasikaso ko siya. Pero doon ka dinala ng tadhana. Oo. Kaya yun ang pinaka-ano ko sa Okay, so mga kabay, last question na. Ate, masaya ka ba ngayon? Yes, 100. Hindi ma, hindi honest. Kasi po may baby siya. Half ano nga? Half Bahrainian and half Filipino. So, ayun guys, thank you for watching at thank you rin. Masaya ako na naimbitahan kita dito sa vlog ko. Oo, Mga memories lang naman Pinilit to lang na po nila babalikan ako. namin. Kasi bihira lang po talaga umuwi ang ate Next ko. year mo na i-post. Sa birthday ko to ipa-post. So, ayun guys, thank you for watching and hope you like it and don't forget to like, subscribe, and share. Click the notification bell. Bye!